Bakit nalalamunan ko? Tulog pa yung mag-ama ko. May passport siya, sis. Australian passport nga lang. Hindi na kasi kami kumuha ng Philippine passport niya kasi sabi ng agent, hindi naman na daw kailangan. At sabi din ni husband ko, yung Australian passport na lang niya yung gagamitin. Kasi akala namin walang magiging problema pagdating namin sa airport kasi okay naman na. So, hindi namin expected na ganun pala, na kailangan pala kapag once na may anak kang half Australian, dual citizen, kasi syempre Australian citizen siya, pero pwede naman namin siya kuhaan ng Philippine passport kasi syempre pinanganak naman siya sa Pilipinas. Kaso, hindi kami kumuha. Ako, personally, gusto ko talaga siyang kuhaan ng Philippine passport. Kaso kasi sabi ni hubby at sabi rin ng agent, wag na, hindi na kailangan. So, hindi na ako kumontra. Tapos, pagdating pala sa airport, gano'n naman pala ang mangyayari. So, hindi namin expected na gano'n, na kapag yung anak mo, half Australian, lumaki sa Pilipinas, Australian citizen, Australian passport holder, na sinasabi, pag exit mo o pag flight mo papuntang Australia na wala kang, yung anak mo hindi mo kinuhaan ng Philippine passport o wala siyang Philippine passport, kailangan mong kumuha ng ECC, Exit Clearance Certificate. Since wala kami Philippine passport, yun ang kinuha namin. Hindi lang namin, hindi ko lang akalain na ganun siya kamahal. So, hindi ako nag-research, hindi ako na-inform. Wala akong idea. Tapos, isa pa, hindi sila natanggap ng card doon. Cash talaga. Tapos, syempre, medyo dagdag struggle kasi malayo pa yung withdrawhan doon sa government service na pinipila pa namin yung ECC. So, kailangan pa namin maglakad. Tapos, yung anak pa namin, makulit na kasi toddler, makulit. Gusto laging takbo ng takbo. Syempre, may mga escalator doon, baka mamaya alam mo yun, mahulog. So, dagdag struggle din yun talaga. Tapos, ayaw niya magpakarga. Medyo mahirap. So, ayun, at least, kumbaga, ginawa ko tong video na to para naman makatulong sa iba na kagaya ko ng sitwasyon. At least, may ma-inform or at least may idea kayo kung ano yung dapat nyong gawin sa mga ganitong sitwasyon gaya ko. So, ayun lang. Siguro, mas okay na din talaga siguro kung kuhaan nyo na lang yung baby nyo ng Philippine passport. Kasi, kung tutuusin, kukuha ka ng Philippine passport, nasa 1,200 lang yata yun. Tapos, parang yung Philippine passport mo, hanapin kasi yun ng IO. Kasi yung anak mo, dual citizen. Tapos, kapag hindi ka naman kumuha ng Philippine passport, ayun nga lang, pag exit mo, magbayad ka ng 19,600.